Alas 5 pa lang ng madaling araw, handang-handa na ang mga taga-Balanga Bataan para manghuli ng isda. Pero ang kanilang huhuliin, hindi pang benta sa palengke. Gagawin nilang tuyo. Matagal ng negosyo sa Bataan ang pagtutuyo. Hindi raw biro ang pagtutuyo dahil kailangang sariwa at mataas na kalidad ang isdang patutuyuin. Pagkatapos silipin sa fish finder kung meron kang huli, pinabana nila yung lambat at ngayon nakikita natin, may mga huli nga ba? Ilang sandali lang, may nahuli na kami. Ngayong umaga sa Amon Sari ang nahuli naming isda. Kapitan, ano yung mga tawag dito? Ito ang, kung tawagin natin ay tonsoy. Tonsoy. Mahaba siya na makapal ang laman niya. Yan ang pangkaraniwang ginagawang tuyo. Ito ang pangkaraniwan. Okay. At ito naman, ito ang kung tawagin natin ay halo-baybay. Halo-baybay. Oo. At kahit pa inabutan kami ng bagyong Helen sa laot, tuloy pa rin ang aming pangingisda. Pagkatapos lang ng isang oras, mahigit 20 banyera na ang napuno namin. Okay, tapos na. Susundan na natin yung biyahe ng Tonsoy at titignan natin kung paano nila gagawin ito. Ang mga bagong huling isda, sa kamalig ni Mang Manny ang bagsak. Yung patis na sinasabi, yung binubuhusan nila ngayon ng, yan, yung patis na po yan. Saan po galing yan? Dito nanggaling din sa uler na pinagtuyuan ng isda. Okay. Baybay at tunsoy. Tapos hinahango namin yan. Yan ang pinambubuhos namin ngayon dyan sa isda. Pagkatapos patisan, ipapasok na sa cooler at sasabuyan ng asin. Halos 5 banyera ng isda ang nakakapuno sa cooler ng ganito kalaki. At 12 hours silang mananatili dito. Pagkatapos nun, pwede na silang ibilad sa araw. 12 oras itong ibababad at pagkatapos hahanguin. Para mawala yung kanyang alat sa isda, sa katawan ng isda, para maging matabang at maging malasa. Ibibilad ang mga isda sa kaping, mga baklad na gawa sa kawayan. Kadalasan isang araw lang umaabot ang pagbilad, pero kung masama ang panahon, Pagka ang panahon ay ganito ang sitwasyon na malulam ang panahon, hanggang 3 araw, 4 na araw, iaabot ng aming pagtutuyo. para raw malaman kung tuyo na ang isda, pinipisil ang ulo nito. Kapag hindi na ito kumakatas, tuyo na ang isda. Kaya pwede nang ibenta. Pero hindi lang sa palengke umaabot ang mga tuyo. Dahil ang tinaguriang poor man's viand, nakararating na rin daw sa Toronto, Vancouver at Dubai. Kasi maraming OFW na naghahanap din pag sa ibang bansa eh. Kaya nag-try din kami na makarating doon para at least hindi nila ma-miss yung mga product dito sa Pilipinas. Nagsimula si Amanda Batad na mag-export ng tuyo noong 2006. At para makasigurado sa kalidad ng kanyang produkto, naisip ni Amanda na i-vacuum pack ang mga ito. Kasi yung pa-vacuum, nakakatulong yung shelf life niya para tumagal. Tumagal ang shelf life. Tsaka maiwasan natin yung mga amoy pagka binyayin na sa ibang bansa. Pero hindi lang ang mga OFW ang naghahanap sa sarap ng tuyo. Dahil pati mismo sa mga hapagkainan ng mga taga-Balanga, lagi itong nakahanda.
Pero ibang paraan ang pagluluto nila ng tuyo. Dahil ang karaniwan nating piniprito, sa kanila, isinisigang. Magpapakulo kayo ng tubig. Pagkatapos ng kumulang tubig, lalagay na yung sibuyas. Okay. Sibuyas kamatis, kangkong, saka yung sili. Mga sile, sabay na yan. Para kina Evie, mas abot kayang bilhin ng tuyo para pansigang kesa karne. Okay na. Kakaibang luto ng tuyo, pero masarap pa rin. Hindi may iwasan na gumamit ng kamay. Matuyo man ang dugo sa pagpapatuyo ng tuyo. Wala namang daw katumbas ang linamnam nito. Patunay lang na ang mga pagkaing idinaraan sa pagtsatsaga may kapalit na tuyo.